Kakulangan sa supply ng iba't ibang isda nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dumarayo pa sa ibang lugar ang mga negosyante para makapag-angkat ng ibebentang sari-saring isda sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Halos 2 oras na naghihintay ang mga tindera ng isda sa pagdating ng mga mangingisdang pumalaot sa Labrador, Pangasinan. Kukonti ang mga huling isda. 50 kilo ng sari-saring isda ang target na mabili ni Aling Jean para may pangbenta sa Dagupan City. Konti pa po. Opo. May apektado ba ang presyo, ma'am? Opo. Dahil sa kakaunting suple ng iba't ibang isda, tumaas ang presyo nito. Medyo tumaas lang siya konti, ma'am. Dahil? Siyempre, mahina ngayon ang paghuli ng isda. Sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, ilang linggo na rin kukonti ang suple ng iba't ibang isda na nagresulta sa tuloy-tuloy na taas presyo. Yung bayaw ko po nabiyahe pa po sa ibang lugar para bumili ng isda. Kasi wala po talaga dito. Sa ngayon, nasa 280 pesos ang kada kilo ng hasa-hasa. Nasa 550 pesos naman ang kada kilo ng pampano. Habang nasa 350 pesos ang talakitok. 380 pesos naman ang per kilo ng bisugo. Nasa 450 pesos naman ang per kilo ng tanige at malaga. Habang nasa 170 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng bangus. Ayon sa Sinag, kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon sa Luzon, posibleng bumalik sa normal ang supply ng sari-saring isda sa mga susunod na linggo. Kasunod nito, ang bahagyaring pagbaba sa presyo ng isda. Konti pa lang, siguro mag-normalize kung yung mga sari-sari start, mga 1 week from now kung okay well. Chris, ayon sa mga negosyante, kahit pa dumami ang supply ng isda sa mga susunod na linggo, ay asahan pa rin daw ang mataas na presyo dahil sa inaasahang mataas na demands ngayong nalalapit na holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.